Magandang araw mga bata! Ako nga muli si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-click ng subscribe button at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel para mas lalo ka pang updated sa mga bagong upload na video sa susunod na mga araw. Tayo ay nasa unang markahan, ikatlong linggo na dito sa Filipino 3. Ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa pagbasa ng mga pantig, cluster, salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at salitang hiram. Bago tayo dumako sa ating aralin, narito muna ang ating layunin sa oras na ito. Nababasa ang mga salitang may tatlong pantig pataas, cluster, salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at salitang hiram. Nakasusunod sa nakasulat na panuto na may 2 hanggang 4 na hakbang. Tingnan ang larawang ito. Ano ang iyong nakikita? Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Tama, sila ay naglilinis ng paligid. Sila ay tulong-tulong para masiayos ang kanilang komunidad. Ngayon, may babasahin akong kwento para sa inyo. Kaya, ihanda na ang iyong sarili at makinig sa ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng ating kwento ay Purok 7. Nagkaroon ng pulong ang mamamayan. Nagplano sila ng mga gagawin nila upang maging malinis ang kanilang kapaligiran. Ang mga babae ay mag-iipon ng mga plastik at mga dyaryo upang ma-recycle sa kanilang barangay center. Ang kalalakihan naman ay gagawa ng mga basurahan na may iba't ibang kulay upang ilagay sa bawat tapat ng bahay sa kanilang lugar. Ang mga batang scout ay maglalagay ng mga paalala sa tabing kalsada tungkol sa pagpapanatiling malinis ng kanilang kapaligiran. Ang lahat ay nangako na maglalabas ng basura sa takdang oras para hakutin ng truck ng basura at ibigay ang kanilang suporta sa mga proyekto at programa ng barangay. Saan naganap ang kwento? Tama, ito ay naganap sa barangay. Bakit nagpulong ang mga tao dito? Nagpulong sila dahil nagplano kung paano mapapanatiling malinis ang kanilang kapaligiran. Ikaw, tumutulong ka din ba sa paglilinis sa inyong bahay? Mahusay! Ano-ano ang gagawin ng bawat isa? Ang mga kababaihan ay mag-iipon ng mga dyaryo at plastik, samantala ang mga kalalakihan ay gagawa ng basurahan at ang mga batang scout ay maglalagay ng mga paalala sa tabing kalsada tungkol sa pagpapanatiling malinis ng kanilang kapaligiran. Ang lahat ay nangako na maglalabas ng basura sa takdang oras para hakutin ang truck ng basura. Ano ang maaaring mangyari matapos ang pagpupulong na naganap? Tama, mapapanatili nila ang kalinisan sa kanilang barangay. Ngayon, pantigin ang mga sumusunod na salita sa kwento. Ilang pantig kaya mayroon ang bawat salita? Sabayan ninyo ako ha. Kapaligiran, kapaligiran. Basurahan, basurahan.
kalalakihan, kalalakihan. Paalala, paalala. Kalsada, kalsada. Kapag pinantig natin ang mga salitang ito, halimbawa sa kapaligiran, mayroong ka, pa, li, gi, at ran. Kaya mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, limang pantig mayroon sa salitang kapaligiran. Samantalang sa basurahan, pantigin natin ba, so, ra, at han. Mayroong isa, dalawa, tatlo, apat na pantig. Matutukoy mo ba kung ilang pantig mayroon sa kalalakihan? Sige nga, ka, la, ki, han. Mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, limang pantig. Samantalang sa paalala, pa, a, la, mayroong apat na pantig. Tingnan natin sa salitang kalsada. Kal, sa, da. Isa, dalawa, tatlong pantig. Mga bata, ang pagpapantig ay paghahati-hati ng mga salita sa pantig. Halimbawa, kalabaw ay magiging ka, la, baw. Kaya mayroong tatlong pantig sa salitang kalabaw. Sa magsasaka naman, mag, sa, ka. Kaya may apat na pantig sa magsasaka. Umuunlad, mu, un, lad. Kaya may apat na pantig sa salitang umuunlad. Kapaligiran, ka, pa, li, gi, ran. Mayroong limang pantig sa salitang kapaligiran. Kalalakihan, ka, la, ki, han. May limang pantig sa salitang kalalakihan. Sa paalala, pa, a, la, may apat na pantig sa salitang paalala. Alam niyo na ba kung paano ang pagpapantig ng mga salita? Magaling! Kapag sinabi naman nating cluster, ito ay magkasunod na katinig sa isang pantig. Nakikita sa unahan, gitna at hulihan. Halimbawa, blusa. Ang BL ay ang cluster sa salitang blusa. Ito ay magkasunod na katinig sa isang pantig. Makikita natin ito sa unahan. Tingnan nga natin kung ano ang mga cluster sa salitang ito. Plastic. Ang salitang cluster dito ay PL. Nakikita ito sa unahan. Tingnan naman natin. Ito ay cluster. Nakikita ito sa gitna. Ito naman ang cluster na PR sa salitang proyekto. Sa unahan makikita ang cluster sa salitang ito. Ito naman ang dyaryo. Makikita sa unahan ang cluster. Gayon din sa salitang track at sa salitang programa. Sige nga, basahin nga po natin ang mga salitang ito. Sabayan ninyo ako ha. Gripo, gripo.
biscuit, biscuit. Nurse, nurse. Sombrero, sombrero. Klima, klima. Dyaryo, dyaryo. Squatter, squatter. Card, card. Nakasabay ba kayo? Magaling! Magbasa pa tayo. Tricycle, tricycle. Troso, troso. Truck, truck. Prutas, prutas. Ang mga cluster na nasa pula, yan ay makikita sa unahan na bahagi ng mga salita. Yan ang tinatawag na cluster. Sige nga, hanapin nyo nga ang mga salitang may cluster sa word puzzle na ito. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para matukoy ang salitang may cluster. Nahanap nyo na ba? Tama! Ang salitang florera. Ito ang cluster sa salitang florera. Ito naman ang salitang actor. Ito ang cluster sa salitang actor. Laktaw. Ito naman ang cluster sa salitang laktaw. Alakdan. Alakdan. Ito ang cluster sa salitang alakdan. Prito. Ito ang cluster sa salitang prito. Alambre. Alambre. Ito ang salitang cluster o ang cluster sa salitang alambre. Squatter. Ito ang cluster sa salitang squatter. At planeta. Planeta. Ito ang cluster sa salitang planeta. Tandaan mga bata na ang cluster ay ang katinig na makikita natin sa isang salita. Ayan, tama ang inyong mga sagot. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at salungguhitan ang mga salitang may cluster. Para sa unang bilang, may mga troso sa plaza. Maaari mo bang salungguhitan ang mga salitang may cluster? Tama! Ang salitang troso at plaza. Sa ikalawang bilang, si Mang Jose ang gumagawa ng sirang gripo. Mahusay ang salitang gripo. Ikatlong bilang, nawawala ang tsinelas ni Nena. Magaling, tsinelas. Ikaapat, may bagong krayola si Nilo. Magaling ang salitang krayola. Ikalimang bilang, nagbebenta ng dyaryo si Lito. Mahusay. Ito ay salitang dyaryo. Matutukoy natin sa mga salitang ito ang kanilang cluster. Makikita ito sa unahan ng salita. Tama ang inyong mga sagot. Mga halimbawa ng salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas. Halimbawa, pako, pako. Upo, upo. Makikita natin na salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas at ang kahulugan.
Kapag sinabi nating pako, ito ay isang uri ng halaman. Pako naman ay ang bagay na ginagamit ng karpintero. Kapag upo, ito ay hindi nakatayo. Kapag salitang upo, ito ay isang uri ng gulay. Halimbawa, ang karpintero ay gumagamit ng pako sa pagkukumpuni ng mga sirang upuan. Ang pako ay paborito kong gulay. Gusto kong umupo sa malambot na upuan. Ang ulam namin kanina ay ginisang upo. Narito pa ang ibang mga halimbawa. Kapag sinabi nating tasa, ibig sabihin, matulis ang lapis. Kapag sinabi nating tasa, ito ay isang uri ng iniinuman. Ito naman ang pito. Ginagamit pang silbato. Usually, ginagamit ito ng mga traffic enforcers at mga pulis. Ito naman ang pito. Ibig sabihin, bilang. Gamitin natin sa pangungusap. Ang lapis ni Ana ay bagong tasa. Umiinom ng mainit na kape si tatay sa tasa. Ako ay 7 taong gulang. Ginagamit ng referee ang pito sa pagbibigay ng hudyat sa larong basketball. Narito pa ang ilang halimbawa. Kapag sinabi nating talon, ito ay ang kakayahang paglundag. Pag sinabi nating talon, ito ay isang uri ng anyong tubig na nagmula sa itaas na bahagi. Gamitin natin ito sa pangungusap. Si Ana ay mataas tumalon. Naligo si Ana sa talon kahapon. Ito naman ang iba pang halimbawa. Ito ang tubo. Pinagkukunan ng asukal. Ito naman ang tubo. Gamit para sa daanan ng tubig. Maaari mo bang gamitin ang mga salitang ito sa pangungusap? Sige nga. Ito naman ang lobo. Ito ay isang uri ng laruan. Kapag sinabi nating lobo, ito ay isang uri ng hayop. Pag sinabi nating baga, ningas ng sinindihang uling. Kapag baga naman, parte ng laman loob ng tao. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Kapag sinabi nating baba, galing sa taas pababa. Kapag baba naman, ito ay isang parte ng mukha. Ito naman ang paso. Ibig sabihin, nabanlian o nadarang. Kapag paso naman, ito ay isang bagay na tinataniman ng halaman. Ito pa ang isang halimbawa. Kapag gabi, isang uri ng halamang gulay. Kapag gabi naman, ito ay kabaliktaran ng araw, madilim. Sagutan ang mga sumusunod, isulat ang titik sa patlang. Kumuha lamang kayo dito ng inyong pagpipilian sa ibaba. Para sa unang bilang, nagluto si Nanay Celia ng gatang gabi. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay isang uri ng gulay. Ikalawang bilang, gabi na nang makauwi si Ate Fe galing sa Maynila. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? Mahusay, bahagi ng isang araw pagkatapos ng hapon. Ikatlong bilang, nakita ko ang saya ng bata sa kanyang kaarawan. Kung ang sagot mo ay letrang D, magaling. Ikaapat,
Nadumihan ang suot kong saya. Ito ay isang palda o uri ng damit. Ito naman ang mga hiram na salita o mga salitang hindi likas na mga kataga sa wikang Filipino, pero ginagamit sila sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan. Mga halimbawa ng hiram na salita: computer, score, teacher, magazine, cake, populasyon, telebisyon, basketball. Sige nga, basahin mo nga ang mga salitang ito. Computer, score, teacher, magazine, cake, populasyon, telebisyon, basketball. Interview, taxi, nurse, manager, jeep, tricycle, principal, police. Gobyerno, militar, general, testigo, produkto, musika, komersyo, administrasyon, admiral, kapitan, edukasyon, agrikultura, teknolohiya, siyensya. Basahin nga ulit natin ang mga salitang ito. Gobyerno, militar, general, testigo, produkto, musika, komersyo, administrasyon, admiral, kapitan, edukasyon, agrikultura, teknolohiya, siyensya. Ang pagsunod sa panuto ay ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng iniutos na gawain. Maaaring pabigkas o nakasulat ang mga panuto. Makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ang pagsunod sa ibinigay na panuto. Basahin at unawaing mabuti ang binabasa o pinakikinggan upang masunod ng tama ang panuto. Basahin at gawin ang mga sumusunod na panuto. Unang bilang, gumuhit ng isang bilog. Sa loob nito, isulat ang pangalan mo. Sa kaliwa ng bilog, gumuhit ng isang puso. Kulayan ito ng pula. Sa itaas ng bilog, gumuhit ng isang ulap. Isulat dito ang iyong pangarap. Sa kanan ng bilog, gumuhit ng isang parihaba. Isulat dito ang isang utos na sinunod mo sa bahay. Sa ibaba ng bilog, isulat dito ang "Ako ay masunurin." Sige nga, ipakita mo nga ang iyong gawa. Mahusay! Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako nga pala si Teacher Nathan, ang inyong guro sa oras na ito. Paalam mga bata!